Itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. Very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition. Yung nga ho, So sana extradition will fail, sir. So kung Ayun, will kasi fail, masuman po Ayun, eh. will fail, illegal bakit pa to? natin sinurrender si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, Di man lang Extradition ang naghintay for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, talagang extradition po lalabas So kung dyan. umatras Meron naman palang options eh. Bakit pinili yung labag sa batas? Ngayon, yung tinatanong ng lahat, yung obligasyon sa ilalim ng isang treaty, ibig sabihin ba, ligtas na sa ating Bill of Rights, sa mga karapatan pantao? Ibig ko sabihin, kapag may obligasyon ng Pilipinas sa ICC, sa Interpol, do we still have to comply with the Bill of Rights that guarantees the rights to the accused and to the arrested? That's a given. Certainly, the Bill of Rights is there precisely to limit the powers of the government, and if the government can circumvent the Bill of Rights by just entering a treaty, then the rights guaranteed under Article 3 of the Constitution are no longer secure, hindi po ba? So, can compliance with the ICC obligations allow the government to disregard the Bill of Rights? Hindi po ba? Maliwanag po yun. At for the same reason na talaga ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating konstitusyon. So kahit papano napilitan na maaresto at itangay ang dating Pangulo sa ICC dahil daw sa ilang obligasyon, pandaigdigan, kinakailangan talagang sumunod pa rin tayo sa ating saligang batas, lalo na yung Article 3. Talagang sagrado po yun, di po ba? Yes. Yes, ma'am. So, ang tanong namin at tanong ng lahat ng sambayanan, bakit ang pamahalaan, ang administrasyon, hindi muna kumuha ng court-issued warrant galing sa Pilipinas bago inaresto si Presidente Duterte? Why didn't the administration secure a court order before flying the President out of the country? Nung last hearing, may sinasabi si Secretary Remulla na yung nangyari surrender, hindi extradition. At hindi katulad ng extradition, sa surrender, hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Kasi yun ang sinabi nyo dati nung Mga extradition kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file ng extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file ng extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayong ibang option. Kabisado ko po yan. Panahon pa ng tatay ko, yung extradition law natin, ako yata nag-type nung bata. Ang tanong dito, under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po ninyo, that's the stand of the government. Is that Opo, correct? iyan po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process, Yung due process and the po right kasi, of liberty of abode? kasi ang due process po rito, yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to, nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 is taon our own ito lookback. sa ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Hindi, Kasi ano ayon ho? sa ating batas, Hindi, maliwanag habang na. tayo po ay saklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nakakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun ho kasi civilians ang- binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga
akusado. Saan po kayo nakakuha ng impormasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. Talagang I'm asking about yung sinabi mo kanina. natural po yan, Binigyan ko. nakalakaran, kasi kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. I was not. Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang aligasyon? Meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro hindi Kinausap sapat niyo ba na ho? due process. Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais na sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan? Meron kayo na ho nga, kasing gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC eh. Yun po Sabi yung ninyo, 1 taon lang yung residual power. Oho, So, pero bakit yung 2019 to 2020, yung buong ano ho, bilang yung nyo? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos nun, nawala na ho yung itong hindi na ho na natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC nung inatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Madam Chair, if I may. Yes, Senator Bato. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang miyembro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan, 2 years. Kaya nga, dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sila na nga nagsabi, it was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. But then again, Madam Chair, I will leave it at that. Please continue. Yes, Senator Cayetano, please. Just a manifestation on that point, and of course, our friend, the DOJ Secretary, can rebut or give a retort. Magandang hapon po sa inyong lahat. Justice Ascuna, thank you very much po for giving us time and being here today. Actually, isang main contention siguro yung residual power sa case sa Supreme Court, and as the Justice Secretary said, it's sub judice, and of course, everyone will be waiting for the decision of the Supreme Court. Ang point ko lang kasi, both sides, the pro-Duterte, anti-Duterte, want accountability. The pro-Duterte feels that the accountability is the drug lords, etc. And if President Duterte did something that amounts to a crime, pero ang accountability dapat dito sa Pilipinas at tamang proseso. So doon naman sa gustong i-hold, anti-Duterte, gusto siyang i-hold accountable, siguro naman ay it's safe to assume that they also want yung tamang proseso. So the thing is, there was an actual Supreme Court case, the Pangilinan versus Cayetano, questioning, I think the Secretary of Foreign Affairs noon, kaya named, questioning nga yung kung kailangan ng Senate concurrence yung withdrawal ng natin from the Rome Statute, no, from yung ICC. Pero nakalagay din dun sa case na yon, let me paraphrase, that the Supreme Court can continue to review yung actions nung executive.
So my problem with yung interpretation dun sa residual powers, kasi nga, di ba, sa 5 judge sa ICC, yung 2 nagsabing, wala kaming jurisdiction. Kasi nung sinimulan namin yan, tapos na dun sa residual na 1 year. But 3 justices said na pwede. So my problem kasi is walang World Supreme Court eh. So there's only the ICC court then the appellate court. Unlike kung dito natin final sa judiciary natin, then yung interpretation whether they still have jurisdiction or not would have been done under Philippine law. And President Duterte would have been able to present his case not only as to jurisdiction but as to whether or not there is probable cause. So I'll stop there, Madam Chair. And again, I think this is a point of disagreement, but I just like to manifest that, no, that we can argue back and forth whether or not may jurisdiction ng ICC, and the reality is nandun na si President Duterte. But for future cases, whether it's Senator Bato or others named, I gave 2 examples, no. If suddenly there's a witness from Marawi and they said that our troops killed children and women, and then nag-issue ng arrest ang ICC, or if the military suddenly uncovers a mass grave in any part of the country and says na nilibing yan during 2011 to 2015, I want to know whether the ICC can issue a warrant and then pwedeng idiretso na silang i-expel, i-deport, or whatever we call it. And I guess in the finality, Secretary, is that the Supreme Court will rule on that, no? But just to clarify matters, I want to put that on record, that's what I want clarified, Madam Chair. Thank you. Maraming salamat kay Senator Cayetano. Gusto ko lang ipaalala, and I think Executive Director Alcantara is here. In the diffusion notice, if we will recall, on the 2nd page, apakaliwanag na nakalagay with a view to extradition. Walang binabanggit na surrender. With a view to extradition and assurances given that extradition will be sought. 2 beses inulit ng Interpol to. Extradition is explicit. Secretary Remulla, kung obligasyon natin, ang obligasyon natin, extradition. Pati yung Interpol, yan ang sabi. Sila ho ang magka-file ng extradition, hindi po tayo. Hindi ho namin option yon. Yung po option po nila yon. Hindi namin option yon. Kasi ang option lang po namin, surrender lang. At sasagutin natin ang extradition kung sila po ay mag-file. Liwanagin Under the law po. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niyan nandito sa ating batas, at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition, even though only 12 to 15 hours as measured by Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po ay sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ilang beses na rin pinaliwanag ni Attorney Medina yan sa first and second hearing, na maliwanag na para sa foreign national yan. Kaya mukhang malabo ito. Sa interpretation po yon, hindi ho sa batas yon. Nasa transcript po, ang liwaliwanag, may amendment si Senator Subiri at the time, nakalista lahat ng bill spending, pare-pareho po ang referral sa foreign lang, hindi po pwede sa Pilipino. Hindi bale, tulad nga ng sinabi ni Senator Cayetano, we agree to disagree, hindi po pwede para sa amin, maliwanag. There's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng DOJ, RA 9851, sabi ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ano yung pangalawa? Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho. Opo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay mapakahalaga, at yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC.
Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, ma'am. Hindi, kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Meron pong warrant of arrest. Pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So, balik na naman tayo As given to the Interpol, the PCTC. balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yun. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Hindi, kahit simple na ayaw lang- po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, yun lahat po, yan? yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po Tama. yun. Maraming Apo. salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi, it's a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng provision ng Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po ng nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairperson, ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po, galing ang mo kanina. interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano talagang- ito case of first impression ma'am, Madam Chair. This is a case of first impression.
Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Alin ba yan talaga yan? Yung warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Na it's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yunle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to? Ang masasabi ko ho dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may? yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po ako na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba ho treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po Pero ang sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition.
with a view to extradition. Yung nga ho, So sana extradition will fail, sir. Will Extradition will fail because wala ho ano eh. Kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung Ayun, will kasi fail, masuman po will eh. fail, Admitting will na fail. illegal Bakit pa to? natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Ano ho, kung yung Sir, mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. pero yung sa section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Eh wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ni So President Duterte. bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinurinder sinasabi ng Pangulong batas Duterte? eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh but it is the law. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinagawa. naman, at, bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition naghintay ang for hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po O lalabas so kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala pa ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala Bakit ho yung agreement natin, sir. O sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurinder? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong room statute na Yun po yung pagbabasihan option. dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurinder? Mr. Para sa Senator, purpose. Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi- Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Binuntagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin Hindi, ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh. Nawala tayong treaty natin. Kaya eh. sumugal tayo sa surrender. Kaya oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga Yun nga ho yun extradition. eh. Kasi Eh, di yung ano pa yung sinusunod po natin, obligasyon? yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary,
Kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, no? But we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment I in meant- surrendering him to the ICC. Yeah, I meant, Secretary, after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang ho kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po diyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng executive department. Pero ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it, and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option, di ba? So I'm just saying, safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na, wala nang rewind di ba? So let's say you have 3 generals, ex-generals, etc. sent na there. Wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko, yung after President Duterte. Before, of course, if the Supreme Court decides on point, then may guidance na tayong lahat. But while it's pending, it might be safer, no, to allow the Filipinos to seek redress here. Mahirap pong mag-commit. Ayoko hong magsinungaling. Mahirap pong Yes, I mag-commit. understand. Pero Please ang consider mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito. Yung last hearing po, iniiwasan po namin na magsalita. Kasi napakahalaga po ng gagawin ng Supreme Court dito. Sana po igalang din natin yung kanilang estado ngayon na kailangan po nilang desisyonan itong kasong ito. Hindi, ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang mga batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin.